Noong 1930s hanggang early 1940s ay usong-uso yung mga pagtatanghal sa mga stage sa iba't ibang bansa. Ang iba't ibang mga mayayamang bansa ay nagpapalakihan ng mga stage para humikayat ng mga turistang manonood sa kanila. Ang ilan sa mga nagtatanghal dito ay mga pagkanta, pagmamagic, pagsasayaw, pagpapakita ng iba't ibang mga talento, at higit sa lahat yung mga taon na to ay sikat na sikat yung mga gumagawa ng ventriloquism. Ito ay uri ng pagtatanghal na may isang tao na may hawak na manika, na dito'y animo yung manika ay nagsasalita at sumasagot sa mga tanong. Pero gaya ng alam natin, yung mga boses na yun ay nanggagaling lang talaga sa taong may hawak na manika. Yung ganitong uri ng pagtatanghal ay siyang sikat na sikat noon sa maraming mga bansa. Marami noon ang nag-iensayo at nag-aaral para gawin ito para sa kasikatan, lalong-lalo na sa bansang France. Kaso nga lang noong 1929 ay may isang kakilakilabot na nangyari dito na siyang nagtulak sa mga gobyernong itigil na yung ganitong pagtatanghal sa kabuuan ng bansa. Sa makalipas na mga taon ay pinilit nilang burahin yung pangyayari na to sa kasaysayan dahil yung lugar na pinangyarihan ito ay may nakatayo na ngayong pinakamaganda at pinakamalaking stage sa bansang France. Pero lingid sa kaalaman ng mga taong nanonood dito ngayon ay dito rin nangyari ang kakilakilabot at hindi makapaniwalang pangyayari patungkol sa ventriloquism. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. At bago ko simulan yung kwento ay gusto ko lang banggitin yung patungkol sa presyo ng merch na nakikita nyo ngayon sa Dark Archives. Ito ay partnership ng Dark Archives channel sa isang kumpanya sa Amerika. Kaya ang presyo ng mga to ay dollar rate din. May ilan kasi tayo mga viewers sa iba't ibang bansa na mahilig sa mga ganito. Ngayon ay sisikapin kong gumawa ng merch na gawa dito sa Pilipinas sa presyong magiging kabili-bili sa atin. Kaya naman, simulan na natin ang kwento. Noong 1889 ay pinanganak si Mary sa isang maliit na bayan sa Paris, sa France. Galing siya sa mahirap na pamilya. Nagtitinda lang yung mga magulang niya ng mga kung ano-anong paninda sa palengke. Hanggang isang araw ay inuwian siya ng nanay niya ng isang lumang manika. Manikang napulot ng nanay niya sa isang basurahan. Ito ang kauna-unahang naging laruan ni Mary. At yung manika na yun ay pinangalanan niyang Louis. Hindi na nagkaroon ng kapatid si Mary at sa paglaki niya ay nahilig na nga siya sa mga manika. Tuwing nakakakita siya ng mga manikang sira sa daan o maging yung mga magulang niya ay makakita ng isa sa basurahan, maging maliit man ito o sira-sira na, ay inuuwi nila to para sa anak nila. Nililinis ito ni Mary, binibihisan at pinapangalanan. Hanggang mula sa isang manikang si Louis ay dumami na ng dumami yung mga manika nito. Hilig din ni Mary na magpakwento sa mga magulang niya ng mga nakakatakot na kwento habang katabi niya matulog yung mga manika niya. At dahil dito ay naging malaki ang epekto nito sa paglaki niya. Dahil kinakausap ni Mary yung mga manika niya na parang totoong mga tao, ay iniiwasan siya ng ilang mga bata. Yung iba ay natatakot sa kanya maging sa mga manika niya dahil inaayusan ni Mary yung mga manika niya ng mga nakakatakot na itsura. Siguro nga dahil sa hilig niya patungkol sa mga nakakatakot na kwento. Dahil nasanay si Mary na mga manika lang ang kinakausap niya, ay palagi siyang pautal-utal pag may kausap siyang ibang mga tao. Dahil dito ay naging mababa ang kumpiyansa niya sa sarili. Hanggang sa isang araw ay may isang ventriloquist na nagtanghal sa lugar nila na talaga namang pinanood at kinahangaan ng maraming mga tao. Sa paglipas ng mga araw ay pinag-uusapan pa rin ito at nagtatanungan kung paano kaya ito nagawa nung tao na yun, na para bang nagsasalita yung manikang dala-dala niya. Nagtatanungan sila kung buhay kaya yun o totoong tao ba to, saan kaya galing yung boses. Pero para kay Mary ay alam niya kung paano to gawin. Ang ginawa niya, yung pinakaunang manika niyang si Louis, ay hiniwa niya yung likod nito na kung saan may susuot niya yung kamay niya. At dito ay nagsimula siya mag-ensayo at gayahin yung ginawa ng lalaking nagtanghal sa lugar nila. Nagsimula niya rin baguhin yung mga itsura ng mga manikang meron siya, na kung saan nagagalaw niya yung paa, kamay, bibig at ulo ng mga to na siyang hindi nagagawa ng ilang mga nagtatanghal sa iba't ibang lugar. Hanggang sa isang beses ay nagpa-practice siya tong gawin sa palengke kasama yung nanay niya, ay may ilang mga tao at mga batang nakapansin
sa ginagawa niya. Hanggang sa paglipas ng mga oras ay dumami na ng dumami yung mga taong nanonood kay Mary. Ang ginawa niya ay nagkwento siya na nakakatakot na kwento, mga kwentong narinig niya sa mga magulang niya nung bata pa siya. Pero ang ginagawa niya ay ginagalaw niya yung bibig ng manikang si Luis na para bang ito yung nagkikwento. Hanggang sa pagkatapos niya tong gawin ay maraming mga taong nagpalakpakan sa kanya, nagbigay ng mga pera at napakaraming mga papuri na sa unang pagkakataon sa mahigit 20 taon ni Mary ay nagkaroon siya ng koneksyon sa ibang mga tao na sa buong buhay niya ay sa mga manika niya lang nagagawa. Hanggang sa nagsimula na siyang hanapin ng mga tao at nagsimula na siyang magtanghal sa palengke sa lugar nila. Hanggang sa napunta na rin siya sa ibang bayan at nagtanghal sa iba't ibang okasyon. Sa kasamaang palad, bago pa man makilala si Mary, yung mga magulang niya ay namatay sa sakit na tuberculosis. Na nung unang panahon, kapag nadapuan ka ng sakit na to ay para ka nang napatawan ng kamatayan. Naging malaking kalungkutan ito para kay Mary dahil ang mga magulang niya ang mga taong unang sumuporta sa kanya sa pagtatanghal sa ibang lugar. Gayunpaman si Mary ay nagpatuloy siya sa pagtatanghal hanggang sa may ilang mga tao na rin siya nakilala na gumagawa din ng pagbe-ventriloquist na siya na nga naging simula sa pagsikat ni Mary. May ilang mga organizer noon na nag-alok kay Mary na magtanghal sa ilang mga stage nila na kung saan naalok na rin siya na dito na tumira. Hindi ito pinalampas ni Mary at dinala niya yung mahigit sa 100 mga manika niya na ginagamit niya sa pagtatanghal. At ang lahat ng mga manikang to ay siyang mga napulot niya pati ng mga magulang niya sa mga basurahan sa lugar nila. Inayusan lang ni Mary yung mga to, nilinis, dinamitan at binutas niya yung mga likod kung saan maisusuot niya yung kamay niya. Marami sa mga kasamahan ni Mary ang nawiwirduhan sa kanya dahil kinakausap niya yung mga manika niya na parang mga tao to. Sa kabila naman nito ay hindi naman nila maitatangging magaling talaga to sa ginagawa niya. Hanggang sa isang araw ay naimbitahan si Mary, isang imbitasyon na maaaring magbago sa buong buhay niya. Magtatanghal siya sa isang okasyon na kung saan yung ilan sa mga sikat na mga tao sa iba't ibang bansa ay manonood. At hindi malabong pag may nagustuhang mga talent yung mga manonood na to ay maaari itong maimbita na magtanghal sa iba't ibang bansa na siyang bagay na gustong-gustong magawa ni Mary noong mga taon na to. 40 taon na si Mary nito, ang taon ay 1929. Bago dumating yung malaking okasyon na to sa bansa, ay araw-araw nag-iensayo si Mary sa kwentong gagawin niya sa araw na yun. Ang balak niya ay magkwento ng nakakatakot na madadala ang manonood. At ang manikang gagamitin niya ay yung una niyang manika na si Luis. Inayusan niya to na parang bata at halos hindi na siya natutulog sa pag-iensayo. Hanggang sa dumating na ngayong araw na magtatanghal siya sa harap ng mga kilala at makapangyarihang taong galing sa iba't ibang bansa. Naging maayos ang pagkikwento at pagtatanghal ni Mary nung simula. Ang kaso nga lang sa gulat niya ay may isang bata sa harap ng mga manonood na sumigaw na nakikita niya daw na gumagalaw yung bibig ni Mary. Na siya lang daw talaga nagsasalita at hindi yung manika. Bagaman nagtawanan yung ilang mga tao kahit alam na nila to, pero kapansing-pansin na si Mary ay nailang sa pangyayari. Kaya't ang ginawa ni Mary, imbis na maituloy niya yung kwento, ay nagtanungan na lang sila ng manikang si Luis. Tinatanong ni Mary si Luis na manika ka lang daw, di ka nakapagsasalita at sa akin lang daw nanggagaling yung boses mo. Sasagot naman yung manikang si Luis na may sarili kong buhay, may sarili kong boses. Pero habang ginagawa to ni Mary ay sumigaw ulit yung bata na nakikita niya daw talagang gumagalaw yung bibig ni Mary. At dito ay nagsimula nang mawala si Mary sa sarili niya. Nagsimula na siyang mainis, nagsimula na siyang bumilis magsalita na halos nagsasabay na yung boses niya, pati yung boses ng manikang si Luis. Hindi ngayon maintindihan ng mga tao kung paano niya to nagagawa, pero imbis na magtaka ay humanga na lang sila sa kakayahan ni Mary. Hindi na naituloy ni Mary yung kwento niya, kundi nagtanungan na lang siya pati si Luis at sinubukan niyang kumbinsihin yung bata pati yung mga tao na magkaiba talaga ang pinanggagalingan ng boses nilang dalawa. Hanggang sa bago umalis ng stage si Luis pati si Mary ay nagsalita yung manikang si Luis at tinanong niya yung batang kung may question sa kanila na sino ngayon sa atin ang mukhang manika. Pagkatapos ay umalis na si Mary sa stage. Hindi man natuloy yung plano ni Mary sa pagkikwento, ay mukhang naging maayos naman yung pagtatanghal niya sa pagkukumbinsi sa mga tao na magkaiba sila ng boses ni Luis. Ang kaso nga lang nalaman niya
na hindi siya nakasama sa mga napili na magtanghal sa iba't ibang bansa. Bagaman masakit itong pangyayari kay Mary ay tinanggap niya na lang to. Inisip niya may mga susunod pang pagkakataon. Ang kaso nga lang, makalipas ang ilang araw ay nai-report na nawawala yung batang kumwestiyon sa pagtatanghal ni Mary at ni Luis nung gabi na yon. Ito yung batang sumigaw na nakikita niya daw yung bibig ni Mary gumagalaw. Ang pangalan ng bata na to ay si Billy Ashen mula sa mayaman at kilalang pamilya. Makalipas ang ilang araw na paghahanap ay hindi nila malaman kung saan ito napunta, kung sinong kumuha sa kanya at kung anong nangyari sa kanya. Basta't natulog lang ito sa sarili niyang kwarto at kinabukasan ay nawala na to. Ang ginawa ng pamilya Ashen ay hinarap nila si Mary at tinanong nila to kung may kinalaman ba to sa pagkawala ni Billy. Sinabi ni Mary na wala daw siyang kinalaman at alam dito. Umalis naman kaagad yung mga to, kaso sa paglipas ng mga araw at ilang mga linggo, nung wala sila makuwang balita kung nasaan si Billy, ay sinugod kaagad nila si Mary dahil sigurado sila may kinalaman to sa pagkawala ng bata. Pumasok sila ngayon sa kwartong tinutuluyan ni Mary. Ito ay kwarto sa likod ng stage na tinatanghalan nila Mary. Itinali nila si Mary sa upuan. Pinilit nila tong paaminin na sabihin na kung nasaan si Billy. Pero hindi niya talaga sinasabi kung nasaan to. Ang sabi niya lang ay wala daw siyang alam dito. Kaya't ang ginawa ng Ashen family pati ng mga kasama nila ay sinabihan nila si Mary na sisirain nila lahat ng mga manika niya kapag di niya sinabi. Pero wala talagang masabing impormasyon si Mary tungkol kay Billy. Sa kabila nito ay sinira pa rin nila yung ilan sa mga manika nito na siya nagsimula magpaiyak sa kanya. Ang sabi ng ilan sa mga lalaki ng Ashen family, bakit hindi natin putulin yung dila ni Mary para hindi na siya ulit makapagtanghal kasama yung mga manika niya. Nang hindi nila mapilit itong ilabas yung dila niya, ay tinakot nila tong susunugin nila lahat ng mga manika niya kasama si Luis. Kaya naman napilitan siyang ilabas yung dila niya na siya naman pinutol ng Ashen family. Kinabukasan ay nakita na lang si Mary sa kwarto niya, nakatali sa upuan at wala ng buhay. Malaking kalungkutan ito sa lugar dahil isa si Mary sa mga paborito ng mga taong nagtatanghal. Bukod pa dyan ay hindi siya naniningil ng sobra-sobra, kundi kung ano lang yung kailangan niya, pati ng mga manika niya. Ayon sa ilang sulat ni Mary sa journal niya, na kapag namatay siya ay isama yung mga manika niya sa libingan niya. Walang iiwan ni isa, kundi lahat ng 101 niyang mga manika na siya namang nagsimula nilang ihanda. Ang isa pa sa nakasulat dito ay make-upan daw siya na parang isang manika din. Ito lang yung dalawang tanging hiling ni Mary sa journal niya kapag namatay siya. Maraming mga saksing lumutang at nagsumbong sa otoridad na nagsasabing Ashen family daw ang gumawa nito. Nakita daw nila yung mga lalaking pumasok sa kwarto ni Mary na silang gumawa nito sa kanya. Sa kabila ng mga saksi na to ay walang ginawa ang mga pulis dahil mayayaman yung mga pamilya na to. Mga pamilyang halos sila lang ang gumagastos sa kabuuan ng bayan, kung saan ang gagaling ang halos lahat ng donasyon sa mga proyekto ng lugar. Ang ginawa ng mga pulis, imbis na mag-imbestiga sa Ashen family, ay pinagfokusan nila yung paghahanap kay Billy Ashen. Gayunpaman, ano man nangyari kay Billy hanggang ngayon ay hindi na nila nalaman. Pero hindi pa dito natatapos yung kwento. Dahil matapos mailibing si Mary kasama yung 101 niyang mga manika, ay sumugod sa libingan niya yung mga lalaking sumugod sa kanya sa kwarto niya kung kailan siya namatay. Dahil balak daw nila tong hukayin at sunugin dahil hindi pa daw sapat yung ginawa nila dito. Nahukay nila si Mary pati yung mga manika nito. Ikinalat nila yung mga manika sa iba't ibang lugar, pero napigilan sila ng mga kakilala ni Mary pati ng mga tao. Nailibing naman ulit si Mary, kaso nga lang 74 na lang ng mga manika o 74 ang naisama sa kanya. Matapos ito ay hindi na siya ulit ginulo ng Ashen family. Kaso nga lang matapos nito, yung mga sumunod na araw ay siyang nagpakilabot sa kabuuan ng bansa ng France. Dahil yung tao mismong pumutol sa dila ni Mary nung gabing namatay siya, ay natagpuan na lang yung lalaki na tong nakatali sa upuan. May hiwa ito sa magkabilang pisnging karugtong ng bibig niya. Kaya naman nakababa yung panga nito na parang manika at wala na rin itong dila. Nagsimula mag-imbestiga yung mga pulis na kung sino ang maaaring gumawa nito. Ang tanging naiisip lang nila ay isa itong kakilala ni Mary na nagsagawa ng paghihigante. Pero wala silang makita kung sinong pwedeng gumawa nito sa isang kilala at mayamang pamilya. Ang hindi nila alam ay nagsisimula pa lang ang bangungot
ng pamilya na to. Dahil sa mga sumunod na 26 pa na araw, ay isa-isang natagpuan yung mga lalaking sumugod kay Mary nung gabing namatay ito. Yung mga lalaki na to ay nakatali sa upuan. May hiwa yung magkabilang pisngi, nakarugtong na mga bibig nila at wala na rin silang dila. Sa kabila ng mahigpit na pag-iimbestiga at pagbabantay ng mga pulis, ay hindi na nila nalaman kung sino ang gumawa nito. 27 araw na sunod-sunod itong mangyari sa 27 mga lalaki ng Asian family, na kung papansinin nating maigi ay 27 mga manika rin ang nawala sa mga manika ni Mary. Ayon sa ilang mga tao, ang teorya nila ay binawi lang ni Mary yung mga manikang nawala sa kanya. Sa paglipas ng mga dekada ay pinilit itong burahin sa kasaysayan ng France. Dahil yung maliit na stage na pinagtatanghalan noon ni Mary ay dito nakatayo ngayon ang pinakamaganda at pinakamalaking stage ng bansang France, na siyang iniingatan nila ngayon na huwag madumihan ng kwento patungkol kay Mary noong 1929. May inilabas na movie ang bansang Amerika noong 2007 na may pamagat na Dead Silence, na inihango sa mga libro patungkol sa buhay ni Mary. Hindi ko lang alam kung ano naging reaksyon ng France patungkol dito. May sabi-sabi pa na yung isa sa mga manika ni Mary na nawawala ay naibenta sa isang illegal na auction noong 1998. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching, guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.